All that it's TV. Sir Alden Richards, abay nagtrending dahil napahagulgol ang isang Alden Richards dahil sa pangyayaring ito, matapos po siyang lumabas at talaga namang matindi ang kanyang pakikipaglaban, sa mga pinaglalaban ng mga kapwa Pilipino ngayon. Pero hindi po naiwasan din ni Mr. Alden Richards sa isang tanong na talagang napahagulgol ang isang Alden or si Tisoy. Ang lahat ng yan ay pag-uusapan natin, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates natin. Maraming salamat po. And this time, eto na, pag-usapan na natin dahil matapos po itong si Alden Richards ay talaga namang nagpakita ng pangil sa pakikipaglaban sa korupsyon. Dahil sabi nga po niya sa isang article kasi, ay bidang-bida si Alden Richards dahil nga talagang ilang mga celebrities ngayon talaga namang nakikiisa at talagang nakikipaglaban para po sa mga korupsyon na nangyayari ngayon dito po sa ating Pilipinas. Trending at pinag-uusapan ngayon ng ilan sa mga celebriting lumalaban para sa korupsyon. At isa sa mga talaga namang lumalaban dito ay walang iba kundi ang isang Alden Richards. Dahil po ibang sikat na celebrity ay binasag na rin ni Alden Richards ang kanyang katahimikan at tila galit na rin sa mga korap na government official at mga abusadong kontraktor. Pero mas matapang ang social media hanash ni Alden dahil kita ang mukha ng mga taong tila gusto niyang i-call out at awatin ang pangungurakot. Ginamit kasi ni Alden ang kanyang Instagram story para i-repost ang video na nagpapakita ng child labor practices sa bansa at malawakang korupsyon sa gobyerno. Sa simula ng video ay makikita ang paghihirap ng mga bata na kinakailangan magtrabaho sa kabila ng kanilang murang pag-iisip at katawan para lang may makain, makapag-aral at mabuhay ng marangal kahit delikado ang kanilang ginagawa. Pero sa bandang dulo ng reels ay biglang makikita ang pagmumukha ng ilang mga trending controversial flood control contractors at mga anak nilang nagfe-flex na mga branded na mamahaling gamit at sasakyan. Swak na swak din yung mga background music na ginagamit sa nasabing short video ng mga lumang kanta ito ni Glock 9 na tungkol sa korupsyon. Gising na, sobra na. Yan ang all caps na caption na ginamit ni Alden sa kanyang IG story post na agad nag-trending sa X at iba pang mga social media platform ang matapang na pagtuligsa ng aktor sa garapalang pangungurakot ng mga gahaman na tao na pinalakpakan siya ng mga fans at casual netizens sa online words. Louder, Alden Richards doesn't just shine on screen. He's also speaking truth to power against corrupt politician. Isa lang yan sa komentong mababasa sa X. Saludo kami sa iyo, Alden. Tama yan. Huwag nating i-normalize ang korupsyon sa bansa. Marami ring netizen ang nagpasalamat sa aktor sa pagtindig at pagsasalita nito sa social media para almahan ang mga hindi katanggap-tanggap na corrupt government official at mga kasabwat nilang mga malasadong kontraktor. So, ganito po katapang si Mr. Alden Richards na pakipaglaban dito po sa mga corrupt government officials. Pero sa isang video niya po na inilabas dito po sa kanya pong dito sa kanyang programa sa GMA, yung programa niya po sa GMA na ito pong na kung saan talaga namang naluha ang ilang mga netizen sa kanyang ipinakita dito po sa nasabing nasabing balita na ito kasi parang meron po kasing contestant dito na katulad ng kanya pong sitwasyon. So panoorin natin to para mas maintindihan nating lahat. Masyado dyan. Kasi when you lose a parent, ayan. Feels like namamatay yung kalahati ng buhay mo rin eh. Parang ang tapang masyado dyan. Kasi when you lose a parent, feels like namamatay yung kalahati ng buhay mo rin eh.
So, ganito po yung ganito po yung ilan sa mga trending videos po ng Stars on the Floor na hino-host ni Mr. Alden Richards. Inamin ni Alden na kahit gaano katapang si Alden Richards sa pakikipaglaban sa korupsyon, meron pa rin pong pinagdadaanan na lungkot sa puso ni Alden. Kasi alam natin na kamakailan lang ay namaalam na yung kanyang lolo na si Lolo Danny. Bago pa man yun is na maalam din yung kanyang ina dulot ng sakit, no? So, sabi ni Alden Richards ito, hindi niya po napigilan yung kanyang sarili na humagulgol dahil alam niya na apart from his life, talagang nawala. Sabi niya nga kapag daw nawalan ka ng parents, half of your life yung parang nawala sa'yo. Ganun pala yung nararamdaman ngayon ni Alden. No, despite of all the things na nararamdaman niya, nararanasan niya ngayon, ang dami ng baba sa kanya, pero meron palang mas masakit na nararamdaman ngayon si Alden. Yung iniwan siya ng mga, nung nawala, hindi naman siya iniwan, but nawala sila. Kasi pag sinabing iniwan, parang mapaka-negative ng words. Pero yun po is na maalam na sa makabilang buhay, 'di ba? So nararamdaman niya po ngayon yung sobrang lungkot. Kaya pala after po nung mawala yung kanyang nanay, mawala po yung kanyang lolo, sinubsob ni Alden Richards yung kanyang sarili sa pagtatrabaho kasi alam niya na mahirap di umano na mawala ng magulang nang wala pa, parang kahit gusto mong may magawa, hindi mo magawa dahil na sa kakulangan sa pinansyal. Dito natin maiintindihan kung bakit ganun ka passionate si Alden Richards when it comes dun po sa pagkita ng pera. Kahit marami nagsasabi na parang sobra na, grabe na yung trabaho ginagawa ni Alden, halos wala na siyang oras para sa kanyang sarili. Pero ito yung inspirasyon niya kasi, gusto niyang bigyan ng magandang buhay yung kanyang pamilya. At maraming napaiyak si Alden Richards sa paghagulgol niya na ito, no. Pinapakita niya dito na kung gaano kahalaga at gaano niya kamahal yung kanyang sariling pamilya, kaya niya ginagawa lahat ng ito. Dito po sa dito po sa episode na ito, talaga namang grabe po yung mga komento ng mga netizen. Sabi po diyan, para kay Alden na nakarelate ako sa pinagdadaanan mo, mahirap at masakit naman talaga ang mawala ng isa sa mga mahal mo sa buhay. Kaya laging hindi rin natin batid ang kalooban ng Diyos at ang itinakda ng Diyos na taos na merong kamatayang pisikal na kailangan nating tanggapin. Kahit masakit, I'll pray to God Yahweh and to our Lord Jesus Christ na magpadala siya sa'yo ng libo-libo niyang mabubuting mga anghel para i-comfort ka because our God is a God of comfort. God bless you and your family. And sabi pa ng isa, totoo yon, iba ang magulang, wala silang katulad. At nakalagay sa Bible, pag naging mabuti kayo sa inyong magulang, ang Panginoon ang magpapala sa'yo. At kaya ka pinagpapala, Alden, kasi naging mabuti kang anak. And then, I can relate to this na you will never get over for losing a parents, but you just get used to the pain that you have every day. Ayan. So, naiintindihan natin ang inyong mga sinasabi. No? Ang dami pong nakarelate dun po sa nararamdaman at sa naging reaction ni Mr. Alden Richards. No? So, despite of all the things sa pinaglalaban niya sa government, meron pala talagang kukurot pa sa puso ni Alden na nagpapasakit sa puso niya ngayon. No? Hindi kahit sino pa mang babae, no, na makapag-aalis nun. Pero, yun nga, hindi niya nga kasi pwedeng no one can replace sa parents, no? Kahit sino pa yung makasama mo, talagang ang magulang mo, ang siyang talagang bubuo sa pagkatao mo. Kaya yun po yung nararamdaman ngayon ni Alden Richards. Kaya naman talagang believe tayo kay Alden kasi kahit na sobrang yung heart niya, diba? Ang dami ng baba sa kanya, pero yun pala yung pinakamasakit na nararamdaman niya ngayon. So kayo, anong inyong gustong sabihin kay Alden Richards? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.